Ito ang bida of the year ko sa mga movies. Kung kahapon mga kontrabida or antagonist, ngayon, mga bida naman syempre. Yung mga bida na malaki talaga yung inambag and ramdam mo talaga yung mga presence nila sa buong movie nga. Unang-una si Indy from Good Boy na sobrang cute at nakapaglaban ba naman sa mga multo. Ang galing niyang dog actor at natuwa nga ako sa karakter niya dito kasi nga pinotektahan niya yung amo niya sa mga multo hanggang sa dulo. Next si Liam Neeson sa Naked Gun kasi saan ka makakakita ng mananalong bida tapos mali-mali. Those kay Liam Neeson at sa director and writer nga ng film na to kasi nga ang ganda ng sequel na to na bibihira na nga lang sa mga movies ngayon. Next si Ethan Hunt sa Mission Impossible Final Reckoning and underwhelming yung final na Mission Impossible nga pero kasi kung usapang bida, hindi mawawala si Ethan doon. Kaisipin mo, hinayaan niya si Joy na magpunta na nga lang ng Canada? Ha? Iba bang Ethan to? Ay, iba pala. Si Ethan sumisid sa lumubog na submarine, tumalon nga sa dagat, tsaka sumabit pa sa eroplano na parang nga siyang badyaw kapag bababa na sa jeep eh. Next si Bob from One Battle After Another na hindi lang siya magaling na bida, magaling din siyang tatay. Tida hindi pa niya tunay na anak yung hinahanap niya. Sobrang kudos kay Bob dito kasi kahit nga anak nga sa iba and sa kalaban pa nga itong si Willa, pinalaki and minahal din naman talaga niya si Willa bilang isang anak niya. Next si McCoy bilang Father Roel Gallardo sa In Thy Name na base sa toong buhay and sobrang laking respeto ko sa kanya sa ginawa nga niya dito. Next yung buong team sa Counter-Attack or Counter-Strike kasi nga sobrang solid nila na muntikan pa nga nilang matalo lahat ng kalaban eh. Kalimutan ko na kung bakit sila hinahunting dito pero ang gagaling nilang makipaglaban na partida na nga, inambush lang sila. So kung hindi kayo ganito ng tropa nyo, then wag na lang. Next si Nam Ki-Jun sa Mercy for None, ito talaga, sobrang active na bida niyan. Literal na mula simula hanggang dulo, maghihiganti lang siya doon sa mga taong may kasalanan sa pagkategi ng kapatid niya eh. Don't want to compare pero para siyang Korean John Wick eh. Yung fight scenes pa nga lang niya doon sa maliit na hallway, di ba? Next si Eric Vicencio sa Bar Boys After School na magandang representation nga siya ng mga abogado nga sa Pilipinas na mararangal pa rin talaga. Trabaho yan and all pero ibang respeto lang din talaga doon sa mga abogadong gusto talagang tumulong and gamitin yung batas sa tama. Next si Matthew McConaughey sa The Lost Bus na dinrave lang naman yung isang bus na puno ng mga bata palabas ng isang nasusunog na gubat. Hirap nito syempre, bukod sa nakakatakot na nga yung sunog, mabuburyo ka pa doon sa mga batang takot na takot and syempre, ikaw din mismo matatakot ka na baka hindi mo nga rin sila maligtas eh. Next si Michael B. Jordan sa Sinners na matapos nga makapaglaban sa mga vampira doon sa gabi, yung mga racist naman yung kinalaban niya sa umaga. Angas dito ng beng-beng niya eh. Wala silang nagawa eh. Next si Baron Geisler sa Delivery Rider na kahanga-hangang tatay-tatayan kasi nga ginawa talaga niya lahat para maligtas yung bata eh. Nag-ala Conor McGregor ba naman versus Khabib siya sa mga kalaban niya eh. Next si Frankenstein the Creature doon nga sa Frankenstein na tuwang-tuwa ko dito nung hinahunting nga niya si Victor. Tapos si Victor takot na takot. Yan talaga yung best revenge eh. Pahirapan mo lang ng pahirapan para nga mas matagal yung pagdudusa. Alam mo kasi kung naging mabuting tatay lang tong si Victor, hindi na sana mangyayari lahat ng to eh. Kaso ayun, masama yung ugali niya katulad nung tatay niya. Next yung nanay sa Straw na medyo nakakaiyak din naman din to na gusto lang naman niya talaga iligtas yung anak niya. Kaso ayun, huli na pala yun lahat. Next si Jake Sully sa Avatar 3 na ako'y napapagod para sa kanya sa sobrang stressful ng buhay niya eh. Parang araw-araw or linggo-linggo meron silang gerang pinapasok eh. Wala ba silang family day sa Luneta or sa QC Circle sa Pandora, mga ganun. Next, yung batang lalaki sa 28 years later na medyo stupid na sila nga lang yung nanay niya ng magkasama pero kasi masisisi mo ba siyang gusto nga lang niyang iligtas yung nanay niya? Kudo sa kanya kasi ang tapang niyang bata. Kasi kung sa mundo natin may mga umaaligid-aligid na ganyang mga zombies, nako, hindi na ako lalabas ng bahay, lalagyan ko ng rehas lahat ng daanan. Ay pinakahuli na isang grupo ulit, yung magkakaibigan sa Until Dawn. Ito na yung isa sa pinakasolid na magkakaibigan sa isang horror movie na napanood ko na talagang hindi nila iniwan yung isa't isa eh. Alam mo yon, deserve talaga nilang makasurvive nga sa dulo. So yun lang naman, maraming magagaling pang mga bida this year and for sure next year mas marami pa and abangan na nga lang natin. Yun lang. Thank you.